Hello, good morning mga katinda. Kamusta naman po kayong lahat? So, for today's vlog ay i-share ko sa inyo kung paano ako maglagay ng price sa mga paninda natin para naman hindi tayo palugi, di ba? Paangat. So, kahapon kasi nakapag-grocery na ako at inayos ko na rin yun gabi pa lang para wala nang masyadong gawa sa umaga. Paano nga ba tayong maglagay ng price at magdagdag ng price sa ating mga bawat paninda? Pasensya na at maingay talaga. For example po, ganito po ako maglalagay ng price sa aking mga paninda. Halimbawa, ay 27.40. Yung 27.40 mo ay ginawa ko na po yung 28. 28 na po yun kasi may butol na po siya eh. Ginawa ko na siyang 28. 28 na yun para sa akin. Tapos nag-a-add ako ng 2 piso o 3 piso sa mga bawat paninda ko. Ganun lang po ako maglagay ng price sa mga paninda. Pero sa mga sa mga matataas na price po yun, sa mga halimbawa sa mga dilata, sa mga ganyan malalaking item po, doon po ako nag-add ng 3 piso, 4 na piso ang tinutubog po doon para mabawin po natin yun. Siyempre namamasahe po tayo. Pag sa mga maliliit po, halimbawa sa mga toyo, mga seasoning pa, kung halimbawa ay 6.25 po, di ba centavos na yun, ang ginagawa ko, 7 na po yung para sa akin. Kasi ganoon din naman yan ang magiging tubo mo doon. Parang 50 cents na ang tubo mo doon. Gawin nyo na pong 7 po yun. Kung 6.25, 7 na po yun. So nag-add po ako ng piso. Ginagawa ko siyang 8. 8 yung benta ko. I-share ko lang sa inyo to mga katinda para alam nyo kung ano yung gagawin nyo at para malaman nyo kung ano yung technique na gagawin nyo para hindi tayo malugi sa ating sari-sari store. Minsan kasi maraming bumibili dito na pakulang-kulang yung pera nila. Kulang ng piso, kulang ng 2 piso. Sunod daw na balik nila. Hindi ko naman sila kilala, di ba? Kaya ang ginawa ko, syempre wais tayo. Kailangan maging wais. Dinadagdagan ko, nagiging 3 piso yung pinapatong ko doon sa isang paninda. Halimbawa na lang yun kung sa mga dilata. Kung halimbawa 25 pesos ang benta mo, ginagawa ko siyang 28 pesos. Kasi, tingnan mo mga katinda, kulang-kulang yung pera nila at hindi mo naman sila kilala. O, kahit hindi naman nila ibalik yung piso at least, hindi ka pa rin talo, hindi ka pa rin lugi, di ba? Doon lang naman po yung sa mga hindi ko kilala na mga kulang-kulang po yung mga pera nila, di ba? Dapat maging wise tayo at mag-isip kung ano yung dapat natin gawin. Hindi po pwede yung kulang na nga yung pera nila tapos hindi ibabalik. Hindi naman natin sila kilala, malalayong lugar naman sila, di ba? Kaya ganun ang ginagawa ko, bahala sila dyan. Ito pa, lalong-lalo na po sa mga alam. Minsan, na-experience ko na rin yan na mga kulang-kulang yung pera nila. Minsan, marami silang bibilhin. Ilang beses na rin ako naka-experience na mga customer na maraming binibili. Pero hindi ko naman sila kilala. Ang dami talaga nilang binibili. Tapos pag nandun na sa point na kukwentahin mo na at kulang yung pera nila, sasabihin nila na susunod na lang daw na balik nila, ay isasauli nila yung kulang. Babalik nila yung kulang. Ay sabi ko naman, hindi ko naman kayo kilala. Paano naman po ako magtitiwala sa inyo? Hindi naman sa wala akong tiwala. Ayoko lang na malugi yung tindahan ko. Kaya ang ginagawa ko na lang, binabawasan ko na lang yung binili nila, di ba? Kung ano yung importante na bibilhin nila, edi yun na lang ang binigay ko. Tapos yung mga the rest ay tinanggal ko, di ba? Hindi ko naman sila kilala. Paano ako magtitiwala, di ba? Kaya mga katinda, dapat maging aware po kayo. Huwag po tayo basta-basta magtitiwala na sasabihin na ibabalik na sa susunod na bilhin nila. Hindi naman natin kilala, di ba? Okay lang sana kung mga kakilala natin, di ba? At least sila, araw-araw naman silang bumibili dito. Mai-remind mo, di ba? Hindi yung di mo kilala, mga dayo lang, di ba? Mahirap naman yung ganun, di ba? Siyempre, gano'n ang ginagawa ko kasi naman na dala nila yung puhunan, di ba? Nagtinda ka pa kung gano'n ang nagiging, kung gano'n lang din naman ang gagawin mo, di ba? Puhunan mo ay nadala na, ay kung worth of 500 ang binili o 300 ang binili, o di ba? Wala na. Kalahating puhunan mo, kalahating pinambili mo ng grocery. Naitangay na, kaya wag po kayong papayag sa gusto ng mga customers, lalong-lalo na hindi nyo kilala. Sabihin nyo na lang ay, bawasan nyo na lang po yung binili nila, di ba? Huwag tayong papayag ng ganun mga katinda kasi tubo na natin yun at hindi natin silang kilala para pagkatiwalaan natin. Okay mga katinda, hanggang dito na lang po yung aking vlog. Sa susunod po na vlog ko ay i-share ko sa inyo kung paano ako nakakapag-ipon dito po sa Sari-Sari Store. Kung nagustuhan nyo po yung ganitong vlog at kung na-experience mo na rin yung mga ganyang sitwasyon, comment ka lang po at huwag mo rin po kakalimutan mag-subscribe at i-like mo na rin and share na rin tong aking vlog. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Bye!